Magandang umaga o magandang hapon sa iyo, Binibining Junalyn. At kami po ang pangkat isa kung saan kami po ay magtatalakay tungkol sa katangian ng pagsulat ng sulating akademiko. Una dito ay napatunayan. Ito ay isang manunulat ay hindi maaaring magsingit lamang ng mga argumento o opinyon ng walang ebidensya na sumusuporta sa kanila. Kadalasan ang akademikong pagsulat ay batay sa impormasyon na kolekta mula sa mga kilalang eksperto sa isang particular na larangan. So, hindi natin pwedeng gumagawa lang tayo ng isang akademikong pagsusulat nang walang pinapatunan o wala tayong kinukuha ng references dahil ito ay hindi magiging isang valid na akademikong sulatin. Nakabalangkas. Ang akademikong pagsulat ay nangangailangan ng isang manunulat na sumusunod sa isang struktura. Ang struktura ay depende sa uri ng papel. Sunod ay balanse. Ang ibig sabihin ng balanse ay dapat isalang-alang ng manunulat ang mga mahalagang pananaw ng paksa at maiwasan ang pagkiling. Kapag ang manunulat ay sumulat ng isang papel, ang manunulat ay hindi pinapayagan na kumuha lamang ng isang pananaw mula sa paksa dahil ito ay lalabas ng pagkiling sa akda. So kung ikaw ay gagawa ng isang akademikong sulating, hindi pwedeng tumutok ka lang sa isang side, kailangan tumutok ka din sa another side. Kumbaga para hindi ito maging biased, para hindi siya maging biased at para di magkaroon ng isang malaking epekto kung ito ay babasahin na ng ilang mangbabasa. Kritikal. Hindi lamang maaaring banggitin ng manunulat ang pahayag o impormasyon ng hindi sinusuri, binibigyang kahulugan at inilalahad. Ang ibig sabihin ng kritikal na ang manunulat ay dapat magkaroon ng kritikal na pag-iisip at masalin ng malalim ang paksa. Sa pagsusulat ng sulating akademiko, kailangan maging kritikal ang iyong pag-iisip upang mas lalo mong maintindihan at mapaliwanag ang iyong akademikong sulatin. Sunod ay ang objektibo. Ang layunin ng akademikong pagsulat ay pataasin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina o larangan. Binibigyan diin dito ang impormasyong gustong ibigay at ang argumento ng mga ideya na sumusuporta sa paksa. Dito, from the word itself, objektibo, ito ay objective siya. Hindi siya galing kung ano yung naintindihan lamang ng isang manunulat. Ito ay galing mismo sa mga legal evidences na nakuha nila at ito ay isa-summarize sa isang akademikong pagsusulat. Dito, bibigyang diin o mas ipapalawak pa yung isang paksa upang mas maintindihan pa ng mga mamabasa. Formal. Ang mga ganitong uri ng sulatin ay formal at hindi ginagamitan ng mga informal o balbal na pananalita. Maliban na lamang kung ang naturang uri ng pananalita ay bahagi ng isang pag-aaral. Ang mga uri ng sulatin na formal ay karaniwang hindi ginagamitan ng informal o balbal na pananalita, maliban kung ito ay bahagi ng isang pag-aaral. Okay, maraming salamat, Ginoong Florence. Dito po magtatapos ang aming pagtatalakay tungkol sa mga katangian ng pagsulat ng sulating akademiko. Maraming salamat po sa pakikinig.